Mark, tapos na lahat ng deal, nabili na. Pero sa dulo, nalaman mo na conjugal property pala yun, null and void. Sabi na batas, pag conjugal property, property should be sold with the consent of the other spouse. Pag walang consent, it really affects the validity of the contract. So maapektuhan yan kasi in the very first place, hindi pwede ibenta ang property pag conjugal, pag walang consent ng other. Why? Bakit kailangan may ganyan? First, pag conjugal property, hindi pa liquidated. Hindi pa alam ng mag-asawa, for example, lupa. Hiwalay sila. Conjugal property. Hindi alam ni husband kung saan siya. Dito ba sa left side? Or dito ba sa right side? Paano kung bilhin mo? Saan doon? Sa left side ba? Or sa right side ba? So bago ibenta, kung maghiwalay mo yung mag-asawa, kailangan i-liquidate muna yung conjugal property bago nilibenta. Kasi kung walang liquidation of the property, hindi alam kung saan doon, sa likod ba, sa harap ba, sa kaliwa ba, sa kanan ba, baka magka-problema kayo. So, kung conjugal property ang isang bahay, sabi ko nga, kailangan nakapirma sa deed of sale, both the husband and the wife.